Isang gabi ng Agosto taong 2017, sa tahimik na barangay sa Caloocan City, nagbago ang buhay ng isang pamilya. Isang 17 taong gulang na estudyante, simpleng kabataan lang sa mata ng kanyang mga magulang, ang naging simbolo ng takot, galit, at panawagan para sa hustisya sa buong bansa. Ito ang kwento ni Kian Lloyd de los Santos, ang binatang napabilang sa madugong talaan ng tinatawag na War on Drugs. Bago mangyari ang lahat, si Kian ay isang ordinaryong kabataan. Nag-aaral sa Our Lady of Lourdes College, pangarap maging pulis o sundalo. Tahimik, masunurin, at kilala ng mga kapitbahay bilang mabuting anak. Tumutulong sa tindahan ng kanyang magulang at kahit bata pa, responsable na. Ngunit sa panahong iyon, laganap ang takot sa mga kalsada ng Caloocan. Sa bawat kanto, may balita ng nanlaban. Sa bawat gabi, may naririnig na putok ng baril. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang operasyon ang nakatakdang baguhin ang lahat. Agosto 16, 2017. Isang malakas na ulan ang bumuhos habang nagsasagawa ng anti-drug operation ang mga pulis ng Caloocan. Ayon sa kanilang ulat, may target silang mga suspek sa droga. Ngunit sa gitna ng operasyon, isang pangalan ang biglang lumitaw, Kian de los Santos. Ayon umano sa mga pulis, si Kian ay runner ng droga sa kanilang barangay. Subalit ayon sa pamilya at mga kapitbahay, kailanman ay hindi siya nasangkot sa ganoong gawain. Mga bandang 8:00 ng gabi, nakita si Kian ng mga saksi na hinuli ng 3 pulis. Hinila siya sa isang madilim na eskinita habang paulit-ulit niyang sinasabi, "May test pa po ako bukas, uwi na po ako." Ngunit sa dilim ng eskinita, may ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Pagkalipas ng ilang minuto, tahimik na ang paligid. At sa isang maduming kanto, natagpuan ang katawan ni Kian. May tama ng bala sa ulo. Katabi niya, isang baril at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa ulat ng pulisya, nanlaban daw. Ngunit sa mga mata ng kanyang pamilya, isang inosenteng bata ang walang laban na pinaslang. Kinabukasan, kumalat ang mga video mula sa CCTV ng barangay. At doon nagsimula ang lahat ng tanong. Sa video, makikitang hinila ng 3 pulis si Kian. Wala siyang baril, wala siyang hawak, at hindi siya nanlaban. Nakita rin ng mga saksi ang mga pulis na tila nagtatanim ng ebidensya. At sa investigasyon, lumabas ang katotohanang taliwas sa kanilang ulat. Ang forensic report ay nagsabi, ang baril na ginamit kay Kian ay nakatutok mula sa likuran. Ibig sabihin pinaputukan siya habang nakaluhod o nakatalikod. Mabilis na kumilos ang media. Ang pangalang Kian ay naging simbolo ng galit ng sambayanan. Nagprotesta ang mga kabataan, simbahan, at mga organisasyon. Sa bawat placard, iisang sigaw ang mababasa, hustisya para kay Kian. Dinala sa korte ang kaso laban sa 3 pulis, Arnel Juarez, Jeremias Pereda, at Jerwin Cruz. Sa paglilitis, iginiit nilang nanlaban si Kian. Ngunit matibay ang ebidensya, CCTV, saksi, at forensic report. Nobyembre 29, 2018. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kampanya kontra droga, 3 pulis ang hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Sila ang unang opisyal na napatunayang may sala sa ilalim ng War on Drugs. Habang binabasa ng hukom ang hatol, ang pamilya ni Kian ay tahimik na lumuluha. Hindi iyon ganap na kabayaran sa buhay ng anak, ngunit iyon ang simula ng katarungan. Ang kaso ni Kian ay hindi lang kwento ng isang binatilyo. Isa itong salamin ng ating lipunan, kung paano ang takot ay maaaring gamitin sa ngalan ng batas at kung paano ang tapang ng iilan ay maaaring magbukas ng katotohanan. Matapos ang hatol, marami pang kabataang namatay sa mga operasyon, ngunit ang pangalan ni Kian ay nanatili. Sa mga mural, sa mga tula, sa mga sigaw ng mga mamamayan, siya ang paalala na sa gitna ng dilim, may kabataang nagbuwis ng buhay para ipakita ang liwanag ng katotohanan. Ngayon mahigit 8 taon na ang lumipas. Tahimik na ang kalsada sa Caloocan kung saan siya pinaslang. Ngunit sa bawat batang naglalakad pa uwi, may kwentong hindi malilimutan. Ang kwento ng isang estudyanteng pinaslang sa ngalan ng laban. Ang kwento ng isang bansa na natutong magtanong,
At ang kwento ni Kian Lloyd de los Santos, na hanggang ngayon, patuloy na umaalingaw-ngaw sa bawat sigaw ng hustisya. Sa dulo ng bawat putok, may kwento. At sa kwento ni Kian, natutunan nating hindi kailanman dapat mamatay ang katotohanan.